Every hour, most gracious Lord, no tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Diyos na mapakain sa lahat, hari na mahari, Diyos na mga Diyos. Lord, muli nga po, dumudol kami sa inyong throne, Lord, upang purihin kayo at dakilahin, Panginoon. Purihin at dakilahin ang inyong pinakamataas na pangalan, Lord God. Yes, Lord. Lord, sa umaga po ito, Panginoon, ano man pong ang inyong nakikita karumihan sa puso na bawat isa, Panginoon, mga po kayo pong sadyang tumugon nito, Panginoon, kayo pong sadyang maglinis sa bawat isa, Panginoon. At Lord God, muli nga po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat-lahat po na biyaya na patuloy niyo pong binibigay sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa daming pera sa pagkain, sa hanap buhay, Panginoon. Sa dugtong buhay, Lord, na patuloy niyo pong binibigay sa bawat isa, Panginoon. At sa privilege na ito, Panginoon, na nagkatipon-tipon po kami muli, Panginoon. Yes. At upang asambahin, Panginoon, ang inyong pangalan, Lord. Amen, Lord. At Lord God, sa umagang ito, Panginoon, nawa po, Lord, kayo pong sadyang mag-guide sa bawat isa, Panginoon. Nawa po, Lord, ay ipaintindi niyo po, Panginoon, ang inyong mga salita sa aming, Panginoon, at may apply po namin ito sa pang-araw-araw namin buhay, Panginoon. Yes, Lord. Nawa po, Lord, ay maisa puso po namin ang inyong mga salita, Lord God. Yes. Nawa po, Lord, ang inyong lingkod, Panginoon, at si Pastor, Panginoon. Nawa po, Lord, ay patuloy niyo po siyang bigyan ng ibayang katalinuhan, Lord, sa pagtuturo ng inyong mga salita, Panginoon. Nawa po, Lord, ay biyayaan niyo po ang bawat isa, Lord God. Yes. Maraming salamat po, Lord. At Lord, hinihingi po namin, Lord, ang inyong guidance, Panginoon. Simula sa umpisa, Lord, hanggang sa matapos, Panginoon. Mga po, Lord, kayo pong sadyang manguna sa bawat isa, Panginoon. Yes. Maraming pong salamat, Panginoon. At tunay nga po na wala kang patulad, Panginoon. At tunay nga po, Panginoon, na kung wala ka po sa aming buhay, Lord God, wala po kang ginagawa. Amen. Yes, Lord. Maraming salamat, Lord God, sa Panginoon Jesus at sa aming samdalangin. Amen. Nebuchadnezzar, the king, made an image of gold, whose height was 80 cubits, and the breadth thereof 6 cubits. He set it up in the plain of Dura, in the province of Babylon. Then the princes, the governors and captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up, and they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Then an herald cried aloud, to you it is commanded, O people, nations, and languages. That what time he heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, he fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. And whoso falleth not down and worshipeth shall the same hour be cast into the midst of the burning fiery furnace. Therefore at the time, when all the people heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and all kinds of music, all the people, the nations, and the languages fell down and worshipped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. Wherefore at that time certain Chaldeans came near and accused the Jews. They spake and said to the king, Nebuchadnezzar, O king, live forever. That thou, O king, hast made a decree that every man that shall hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music shall fall down and worship the golden image. And those who
falleth not down and worshipeth, that he should be cast into the midst of a burning fiery furnace. There are certain Jews whom thou castest over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Then Nebuchadnezzar, in his rage and fury, commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king. Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up? Now it will be ready that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made. Well, but if ye worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hand? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O King's Lord, we are not able to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of the hand of O king. But if not, be it known unto thee, O king, that he will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 7 times more than it was wont to be heated. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. Then these men were bound in their coats, their hosen, and their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Therefore, because the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace. Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste, and spake, and said unto his counselors, Did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. He answered and said, Lo, I see 4 men loose walking in the midst of the fire, and they have no burn, no heart, and the form of the 4th is like the Son of God. Then Nebuchadnezzar came into the mouth of the burning fire furnace, and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, you servants of the Most High God, come forth and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire. And the princes, governors, and captains, and the king's counselors, being gathered together, saw these men, upon whose bodies the fire had no power, nor was a hair of their head singed, neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants to justice of him, and hath changed the king's word, and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any God except their own God. Verse 29, therefore, I make a decree that every people, nation, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and these and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. Sabay-sabay po sa verse 30. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Puri po Panginoon sa pagbabasa ng... Now, our topic this morning is about God's faithfulness to His faithful
ng Diyos sa kanyang tapat na mga lingkod. Okay? Tayo po ba'y lingkod po ng Diyos? Mamahina yata. Tayo po ba'y lingkod ng Diyos? Okay? No? Tayo po ay servant ng ating o servants ng ating Panginoon. No? At bilang servant, siyempre, ang sinusunod po natin yung ating Lord. Amen po? Na walang iba kundi ang Diyos na ito ay Diyos na may likha ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. Diyos na may-ari po ng ating mga buhay. Amen po? Diyos na may-ari ng lahat ng mga bagay na sa atin, na ito po ay binigay, pinahiram, ipinagkaloob ng ating Panginoon. Kaya walang question sa buhay po natin, dapat na tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos bilang lingkod po ng ating Panginoon. Amen po? Kaya mahalaga na ito po ang mga nangyayari po sa lumang tipan. Isa po itong pagsasalamin sa buhay po natin. Ito po ang katapatan ng tatlo pong ito na magkakaibigan. Okay? So nais ko lamang pong ipabatid ko na panalangin sa ating Panginoon. Tayo yumuko at tayo manalangin. Panginoong Diyos, maraming pong salamat sa inyo pong mga salita na amin po napag-inilayan, Panginoon. Salamat po sa mga karanasan ng dati niyo pong mga lingkod na kung saan inyo pong tinuro sa amin, Panginoon, na kami po ay maging tapat po sa inyo sapagkat kayo po ay tapat, Panginoon, araw-araw sa aming mga buhay, Lord. Salamat po sa buhay ni Shadrach, Meshach, Abednego, Panginoon, na nanindigan sa inyo. At sila po ay hindi natakot, Panginoon, na kahit sino man ang kanilang kaharap sa kanilang buhay. Nawa, ganun din po sa aming Panginoon na yung mga lingkod. Kami pong lahat nawa ay inyong bigyan ng katapangan, kasigahan, kalakasan. Na kami po nawa, O Diyos, sa araw-araw po naming buhay, may paninindigan sa inyong mga salita. May paninindigan, Panginoon, sa aming pananampalataya. May paninindigan sa aming paglilingkod. Nawa kami inyong patuloy na palakasin at pasiglahin, Panginoon. At panghawakan namin nawa ang inyong pong mga aral, ang inyong mga salita, O Lord God. Sapagkat alam po namin, O Diyos, na hindi niyo po kami iiwanan, ipababayaan man sa aming buhay. Sa amin pong paglalakbay sa mundo pong ito, sa aming mga takbuhin, Lord, nawa, O Lord God, ano ba ang mga bagahe namin sa aming mga buhay. Nawa, inyo po ito, nawa alisin sa inyong kapangyarihan upang kami po ay tumakbo na magaan, lumakad na magaan po, Diyos, sa aming paglilingkod na ito. Salamat po na marami sapagkat, Panginoon, alam po namin na ang aming finish line sa buhay na ito ay walang iba kundi kayo, na kung saan, Lord God, ay kayo ang Diyos na napakabuti, napakabait sa aming mga buhay. Wala kang katulad, Panginoon. Kaya po, wala pong dahilan na hindi kayo namin paglingkuran sa aming mga buhay. Walang dahilan, O Diyos, na hindi ka namin purihin, dakilan, sambahin, at bigyan ng karangalan. Wala nang iba, Diyos. Wala nang iba po, Panginoon, sa aming mga buhay. Ang amin pong desire, Panginoon, na maglingkod po sa inyo hanggang po sa inyong muling pagbabalik. Kami po, Panginoon, magpatuloy sa inyo, Panginoon, sapagkat alam po namin, O Diyos,
na kayo po ang siyang patuloy na magpala po sa amin. Salamat po na marami, Ama, at salamat din po sa mga kapatid na inyo pong dinala sa inyong gawain. Nawa, patuloy mo silang pagpalain, O Diyos. Patuloy mo sila bigyan ng katyagaan, kasipagan, kasigasigan sa paglilingkod ko sa inyo. At nawa, O Lord God, ay tanin niyo po sa puso ng bawat isa na unahin po kayo, Panginoon, sa amin pong buhay. Sa araw-araw po naming buhay, Lord, ay palagi naming i-acknowledge ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan, ang iyong pag-ibig, ang inyong awa, ang inyong habag, ang iyong mga biyaya sa aming buhay, Lord. Salamat po na marami. Sapagkat kami po'y inyo pong patuloy na pinoproteksyonan, iniingatan. Kaya, Panginoon, ang aming mga buhay na ito, Lord, ay amin lamang dapat ipaglingkod ko sa inyo, Panginoon. Na anuman mangyari, Lord God, kami po ay patuloy na manatili sa inyo sapagkat alam po namin na kayo po ang totoo at tunay at buhay na Diyos na amin pong kailangan, Lord. Salamat po na marami at nawa, pangunahan niyo rin po inyong gawain sa lugar na ito. Kayo po nawa ang siyang magpalago, magdagdag pa ng iyong mga tupa na mga tunay at totoo na naglilingkod sa inyo, O Diyos. At nawa, Panginoon, palaguin niyo rin ang bawat gawain, Bible studies, Lord. Mga prayers, sa prayer meeting, sa mga gawain sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako, kaya din po nawang siya magpalago, nawa. At ganyan po, Panginoon, sa mga kapatid na may mga sakit karamdaman, nawa, bigyan mo sila ng kagalingan po, Diyos. Sa mga kapatid na hindi namin na nakasama, sa mga kapatid na nag-virtual worship, Lord, pagpalain niyo rin po, nawa sila. Patuloy mo silang iingatan at turuan. Bigyan po, Diyos, sa buhay po, Panginoon. Ninanay muling, bigyan mo siya ng kagalingan, nawa. Sa buhay po ni David, Lord, nawa, bigyan mo siya ng kagalingan sa kanyang karamdaman, O Diyos. Ganyan po, Panginoon, sa anak po ni Nanay Luz, Panginoon, si Sister Luna, nawa, bigyan mo rin po siya ng kagalingan, kalakasan at kasiglahan. Ganyan po, Diyos, sa anak po ni Nanay Lenny, Lord, si Architect, bigyan mo rin po na siya ng kagalingan, Panginoon, kalakasan at kasiglahan. At ganyan po, Diyos, sa anak po ni Sister Lynette, Lord, nawa, bigyan po ng kagalingan, O Diyos. Sa lahat ng mga kapatid na may mga sakit karamdaman, mga mahal sa buhay, nawa, O Diyos, sila po nawa, bigyan po ng kagalingan, kalakasan po at kasiglahan, Panginoon. Salamat po na marami at dinadahin po namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako. Kayo po nawang siya mag-ingat at manguna at magpala po, O Diyos. Salamat po na marami. Tunay nga po na kami po ay sumasampalataya sa inyo, Panginoon, na ang lahat ng mga bagay, O Diyos, ay inyong magagawa ayon po sa inyong kalooban, ayon po sa inyong nais. At alam po namin, Lord God, meron po kayong binigay ng katakdaan sa bawat bagay, sa bawat panahon, Panginoon, sa mundo ito na aming ginagalawan, O Diyos. At ganyan po, Panginoon, sa amin pa mga hinaing sa inyo, Panginoong Diyos, sa mga bagay, Panginoon, kasalukuyang nagaganap na nangyayari, nawa ang lahat po ito ay magiging matagumpay, O Lord. Salamat po, Diyos. Tunay nga po na walang kakatulad. Tunay nga po na napakabuti niyo po sa amin pong mga buhay. Ganyan po, pagpalaan niyo rin po ang lahat ng mga kapatid sa kanilang mga hanap buhay, sa mga negosyo, Panginoon, sa mga kabuhayan na pinagkaloob po sa amin. Pagpalaan niyo po nawa kami lahat. Iligtas niyo po nawa kami sa gutom, sa anumang trahedya sa mundo pong ito. Iligtas niyo po nawa kami sa anumang mga sakit at karamdaman. Iligtas niyo po nawa kami sa masamang kamay ng mga tao. Iligtas niyo po nawa kami sa mga maling pamumuhay, mga maling ginagawa, O Diyos. Sapagkat yun po ang inyong kalooban na kami po'y gumawa, Panginoon, ng mabuti. Gumawa kami, Panginoon, ng paglilingkod sa inyo. Isagawa namin, O Diyos, para po kami maligtas.
temporal sa mundo ito namin pong ginagalawan. Salamat po na marami, O Lord God, at maging po sa aming mga kaloob. Nawa, inyo po ito na mga basbasan, Panginoon. At ito po'y magamit, Panginoong Diyos, sa inyong gawain. Batid niyo po, Panginoon. Nawa, pagpalaan niyo po nawa ang lahat ng mga kapatid na sumusuporta, Panginoong Diyos, sa inyong gawain, O Lord God. Salamat po na marami. For you, Lord, all the glory, all the praises and honor in the name of our Lord and Jesus Christ. This we pray. Amen and amen. God bless po sa inyo, mga kapatid. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of